Hello? Hi! Hello! God is good! All the And time! all the time! God is good! Amen, purihin natin ang ating Panginoon. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Mga talagang kaya niyo magsihiwalay, ha? Yan. So may tanong po ako ngayong gabi. Yan. Ano po ang pinagdiriwang natin na kapistahan ngayon? Pesta ni San? Binagyan po kanina sa gospel. Sino po ba? Si San Jose. Amen. Yan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kilala niyo po ba si San Jose? Tatay ni Jesus. Ano po ang pagkakakilala natin? Kasi kung titignan natin at babasahin natin ang Biblia, ilang beses lang siyang binanggit doon. Diba? Ilang beses lang, 2 beses lang ata. Karpintero. Yun lang po yung pagkakakilala natin. Alwagi. May sa malalim na sa alwagi ang karpintero. Amen? Kaya si Jesus ay naging ano? Karpintero din. Siyempre, yun yung kinalakihan at kinaugalian nila na gawin. Yan. So, si San Jose ay ang kapistahan niya ngayon mismo, March 19. No? Yan. Kaya sa ibang mga simbahan, merong mga posisyon. Yan. May mga nobena, no? Para sa patron natin na si San Jose. Patron ng mga gagawa. Diba kaya nga, Saint Joseph the Workman. Amen. So ano ba yung, bigyan lang natin ng konti lang kasi pagka madami, mga iba't ibang katangian ni San Jose ayon kay sa sulat ni Pope Francis na Patris Corde. So ano ba yun? So ito muna bigyan natin. So, katangian, amang minamahal. So, ano ba yung pagka sinabi amang minamahal? So, ama. Ama natin, mga Kristiyano, mga Katoliko. Bakit? Kasi siya ay, mahal na Kristiyano, ang si San Jose dahil malaki ang papel na ginampanan niya sa ating kaligtasan. Kasi kung hindi pumayag si San Jose doon sa pagiging asawa ni Maria o ama ni Jesus, anong mangyayari kay Maria? Ano yung parusa? Papatahin si Maria hanggang sa mamatay, no? Diba ganun? Kaya yun yung isa sa katangian, no? Amang minamahal. Mahal ng mga Kristiyano dahil sa kanyang papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan. So, pangalawa, amang mapagmahal at maunawain. Yan. Bakit? Dahil ang nagturo kay Jesus na lumakad at lumanas ng kalinga ng Diyos. No, sino ba yung magtuturo sa kanya? No, para sa buhay na haharapin niya bilang isang tao. Yan hindi bilang isang Diyos. Siyempre, alam natin, si Jesus ay tao at tunay na Diyos. Pero bilang isang tao, sino ba yung nagturo ng pagkalinga? No, nagturo na merong Diyos. Siyempre, hindi naman nila talaga sinasabi na nung bata pa si Kristo, ito ay Diyos. Diba? Diyos ka, hindi. Anak ka namin. Diba? Dapat ito ang gawin mo. Kasi sila ay kanilang mga magulang. Diba? Dumanas siya ng kalinga ng Diyos. Siya yung nagturo si San Jose bilang isang ama. Yan. Pangatlo ay amang masunurin. Paano naging masunurin si Jose? Ano ba yung sabi kanina sa gospel? Diba? Ano sabi? Pakasalan si Maria. Diba? Tumalaw yung anghel sa panaginip. No? Nasabi, pakasalan mo si Maria. No? Laging nagsasabi ng oo sa plano ng Diyos. Diba? Sa pamamagitan ng panaginip. No? Kaya kayong tanong kanina, paano ba natin makikita o paano ba yung gagawin natin katahimikan? No? Paano natin maririnig yung katahimikan, yung bulong ng ating Panginoon sa gulo ng mundo ngayon, lalo na merong gera.
No, mapalad tayo bilang isang mga charismatic, bilang mga isang Kristiyanong Katoliko na nandito sa simbahan. Kasi dito, yung isang puntos o yung isang paraan para marinig natin yung bulong ng Panginoon, ang bulong ng Diyos sa atin. Paano na lang kaya yung mga nasa labas? Yung mga unchurched na tinatawag, yung mga hindi nagsisimba, hindi umahatid sa mga ganitong gawain, paano na lang kaya sila? No? Kaya tayo, patuloy tayong maghikayat. No? Patuloy tayong mag-invite. Nakakasawa o nakakapagod. Kasi minsan, babaliwalain ka. Diba? Kahit bigyan mo ng bigyan ng babaliwalain ka. Pero ang utos sa atin, huwag mapagod. No? Manghikayat, mag-aya, mag-akay. No? Dahil kahit isa lang yung matawag natin dito, pumapalakpak ang anghel sa kalangitan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan. Amang may malikhaing katapangan. Yan. Ang ginawang pagkakataon ng mga problema sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. No? Yun din, yung pagtawag at pagsunod, may kasamang pagtitiwala. Diba? Ang hirap naman nun eh. Diba? Tayo bilang isang tao, hindi ko anak yun. Diba? Diba? Hindi ko anak. Paano ang gagawin ko doon? Diba? Hindi nga kami nagtabi matulog. Pero ako ang sinabihan na magiging ama. Pero dahil ang Diyos ang nagsabi sa kanya, nagkaroon siya ng pagtitiwala. No? Katapangan na palakihin si Jesus. Amen? Diba? Dahil nagtiwala siya sa Diyos. No? Pinalaki niya si Jesus ng buong tapang at buong pagmamahal. Yan. Next po, amang nagtatrabaho. Diba? Yan siya sabi natin kanina, na si San Jose ay isang amang nagtatrabaho. No? Bilang isang carpentero. Ano po ba yung malalim na alwagi? No? Alwagi. Kagawa ng mga bahay. No? Kaya si Jesus, namanan niya yung pagiging karpentero. Nang napanood namin sa isang documentary o pag-aaral ng mga tinatawag nilang tawag din, mga matakas yung pinag-aralan. Diba? Scholars na tinatawag, no? Na talaga daw na si San Jose ay isang karpentero at si Jesus talagang tinuruan niyang magkarpentero. No? Pinag-aralan kasi noong nabubuhay pa sila sa Jesus yung panahon nila na yun. No? Diba? Mang nasa anino na nagmamahal ng hindi mapakangkit, kundi laging itinuturo ang iba patungo kay Kristo. So yung tayo din maging isang katulad ni San Jose na itinuturo natin sa iba yung pagiging pagpunta doon kay Jesus, ay pagpunta doon sa ating Panginoon, pagpunta sa ating simbahan. No? Diba? Kasi yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon, maghikaya tayo, huwag tayong magsawa, huwag tayong mapagod. Diba? Parang si San Jose, hindi siya napagod sa pagpapalaki kay Jesus. Diba? Bagamat hindi siya ganon kadami na binanggit doon sa ating Biblia, pero napakalaki ng kanyang ambag. No? Kasi kung wala siya, walang kaligtasan. Amen? Kung wala siya, wala si Jesus. Hindi magtatagumpay. Pero, hindi pinatulutan ng ating amang nasa langit, ang ama natin si San Jose, para mangyari ito. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Meron pa pong karagdagan. Yan. So, kababaang loob ni Jose. So, inilarawan na si Jose bilang isang matuwid na tao. Yan. Diba? Walang nabanggit sa Biblia na kung ano man yung ginawa niya. Pero siya ay isang matuwid na tao sa gitna ng isang sitwasyon na hindi niya maunawaan. Pinili niyang maging mahabagin sa halip na magparusa. Diba? Kasi nga, unang-una, naawa siya kay Maria. Diba? Dahil hindi rin naman masama si Maria. No? Lalo na nung nagpakita ng anghel sa panaginip. Kaya,
naawa siya. Imbis na parusahan, iwanan, di ba? Ang balak niya, iwanan si Maria dahil doon sa nangyari. Kaya lang, pag nalaman na buntis si Maria, maaari niyang ikamatay. Maparusahan siya. Dahil sa kanyang mahabagi na puso, hindi niya hinayaang mangyari yun. Amen? Amen. So ito pa isa, huwag kang matakot. Yan, sabi ng anghel sa kanya. Ito ang paanyaya ng Diyos kay Jose. Sa gitna ng ating mga agam-agam at takot, sa buhay, tinatawagan din tayo magtiwala na ang Diyos ang may control sa lahat. Amen ba? Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Diba? Maniwala tayo at magtiwala na ang Panginoon ang may control sa lahat ng ito. Pero, kailangan tumilos tayo. Hindi yung, ay si Lord ang bahala na daw si Lord, may higa na lang ako bukas, may pagkain. So, pwede ba yun? Kailangan siyempre may pagkilos. Bilang isang tao, may gagawin tayo. Diba? At si Lord, nasa likod lang natin siya. Diba? Pagka tama ang ginagawa natin, smooth ang mga bagay. Pero pagka may mga mali na o may mga parang flood control project na nangyayari na dyan. No? Masama na yun. Diba? Hindi na pahihintulutan ni Lord yun. Amen? Amen. Ang pangalang Jesus, yan, di ba binanggit din ng anghel sa kanya? Sa panaginip, ba, ang bata ay papangalanan mo, Jesus. Yan, ang pangalang ito ay namumulagan, ang Panginoon ay nagliligtas. Pinapaalala nito sa atin na ang pangunahing misyon ng Kristo o tagapagligtas ang hanguhin tayo sa ating mga kasalanan. So napakahalaga na binanggit din ng anghel yung pangalan. Di ba? Nung napanood nga namin, ito hindi naman ito sigurado, pero yung napanood namin sa Joseph, sabi nga sa kanya ni Maria, sa si Jose nagsasalita sa kanila. Sinisigurado ko lang na Jesus din yung sinabi sa iyo ng anghel. Di ba? Ano lang yun, parang joke lang dun sa movie. Pero nagtanungan sila, Jesus ba yung sinabi sa iyo ng anghel? Kasi Jesus yung pangalan ng ating anak. So yun, ganon. Pero talaga ang nangyari po talagang si Jesus, yung bata na nagligtas, so tinatawag na Kristo. Amen? So ito po yung tinatawag na sinasabi po natin kanina. Pananampalataya sa gawa. So kapansin-pansin na wala na italang salita ni San Jose sa Biblia. Amen? Hindi siya nagsalita. Diba? Walang, opo Panginoon, walang ganun Diba? Pero, ang kanyang pananampalataya ay nakikita sa kanyang pagsunod. No? Sa atin po bilang isang mga maggagawa dito sa simbahan, maggagawa sa ating Panginoon, no? Minsan hindi natin kailangan sumagot ng oo. Diba? Minsan nga sumasagot tayo ng oo pero hindi natin ginagawa. Mas nagkakaroon tayo ng pagkakasala. No? Sa halip, kahit hindi tayo magsalita, mananahimik tayo, pero ginagawa natin yung karapat-dapat para sa ating Panginoon. Yung po ay mas ikinagagalak ang ating amang nasa langit. Amen? Amen. So, hindi na siya nagtanong pa. Pagkagising niya, agad niyang ginawa ang kalooban ng Diyos. Anong ginawa ni Jose? Sumunod. Sumunod at pinakasalan si Maria. Amen? Amen. So tayo po, kahit hindi po tayo makitaan ng anghel, di ba? Pero nandito na tayo sa gawain na to, nandito na tayo sa simbahan. No? Nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos. Gawin na natin yung tama. No? Bilang isang tao, makakagawa tayo ng mga pagkakamali. Amen? No? Pero pilitin natin na mas gumawa ng tama kaysa doon sa mga maling nagagawa natin. Amen? At tayo ay sumunod. No? Sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Amang nasa langit. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon at magandang gabi po sa ating lahat. Maraming nababanggit sa Biblia na siya ay matuwid na tao. Pero hindi ina-identify kung paano yung pagiging matuwid na tao.
sumusunod sa kalooban ng Diyos. No? Marami yan sa, halimbawa, si David, isang matuwid na tao. Diba? Si Abraham, meron yan, matuwid na tao. May mga nakasulat po yan sa Biblia. Huwag kang matakot. Ito ang paanyaya ng Diyos Jesus sa gitna ng ating mga agam-agam. Ayan. Alam ko po, tayong lahat may kinatatakutan. Amen? No? Lahat tayo. Kung ikaw ay isang, sabihin natin na breadwinner sa pamilya, pagka ikaw ay nawalan ng trabaho, pagka na sinabi sa ng boss mo, magle-lay off tayo, hindi ba nagkakaroon tayo ng takot? Diba? Bilang isang ina, diba? Nagkakaroon din po tayo ng takot. Marami tayong kinatatakutan. Pero nandoon tayo na sinasabihin ng ating Panginoon na katulad ni Jose, huwag tayong matakot. Dahil kasama natin ang Diyos. Amen? No, masaya talaga at masarap talaga nakapiling mo ang Panginoon na hindi mo iniisip yung katatakutan mo dahil alam mo ang Diyos yung nasa likuran mo. Ang Diyos yung magbibigay sa iyo ng patnubay. Amen po ba? Ayan. Tagapagligtas. Ayan. Nakakatuwa naman. Pagsunod pananampalataya. May tanong po ako. Ayan. Ano po ibig sabihin ng amang nasa anino? Sa likod. Nasa likod. Alam niyo po yung picture ng Holy Family. Ay, yung picture ng Holy Family. No? Si Mama Mary, si Jesus, and then si Jose. No? Minsan, ang totoong picture po talaga niyan is nasa likod siya ng mag-ina. At siya ay may tungkod. Ibig sabihin, hindi niya pababayaan yung kanyang mag-ina. Bilang isang ama, bilang isang asawa, padre de pamilya, siya talaga po yung tumatayo. Siya yung anino ng pamilya. Siya yung anino ng kanyang anak. Even though hindi niya talaga biological son si Jesus. Pero dahil sa matuwid na tao si Jose, sinunod niya yung kalooban ng Ama. At ganoon din po yung dapat na pinuportray ng isang ama na siya ay maging anino ng pamilya. Hindi lang basta nagtatrabaho siya, trabaho. Dapat nandun siya sa likod ng kanyang pamilya. Amen po. No? Palakpakan natin ang Panginoon. Parang meron pa dito. Kaya, so, totoo, no? Alam niyo po talagang pagka nakikita ko itong katapangan, matapang po talaga si Jose. Maraming panaginip. Una yung panaginip sa sinasabi yung kanina, yung nagdadalang tao si Maria. Una yun. Pangalawa, nanganak na si Maria na tinutugis na sila ng kawal ni Herodes. Napanaginipan niya po yun. Pangatlo, tinutugis ulit sila at sabi ng anghel, pumunta kayo sa Ehipto. Talagang matapang siya. Kung saan niya sinasabi na, kung saan sinabi ng anghel ng Diyos, yung pulong ng Panginoon, doon sumusunod siya. Kung saan talagang hinaharap niya yung ganong pagsubok, talagang napakatapang nito si San Jose. Kaya talaga sinasabi, malithaing katapangan. Hindi basta sugod na talagang nandoon yung wisdom ni Lord na binibigay sa kanya at doon nakakasunod siya sa kalooban ng Panginoon. Ayan. So, purihin natin ang Panginoon. Sana nawa po, yung bilang isang San Jose, maitatak din po natin bilang isang ina na ganun din po yung gawin natin sa ating pamilya. No? Amen? Sumunod sa kalooban